Good morning and welcome back po dito sa ating lecture room and dito po sa ating segment, Your Question, My Answer portion. Sasagutin po natin ang katanungan ng isa sa ating mga subscribers. Siya po ay si at 6130 ay snob 17 hours ago. Attorney, meron pong deed of absolute sale or deed of sale ang lolo ko at tatay ko. Both are deceased. Hindi po napatitle ng tatay ko at ang tax declaration ay nasa lolo ko pa rin. Kailangan pa po ba ng AGS, meaning extrajudicial settlement, sa mga heirs ng lolo ko? Maraming salamat po sa katanungan ninyo at 6130 o snub. Well, actually, you have to remember na yung transaction po ng lolo at tatay nyo is a consummated transaction of sale. Meron na pong bentahan na nangyari doon. Kahit po napakatagal na nung deed of sale na yan. Kahit na po patay na po si lolo at si tatay mo, is that valid pa rin po ang transaction na yun. Now, sa katanungan mo, dahil sabi mo, kailangan pa ba ng extrajudicial settlement sakaling ipatitulo ninyo ito? So when you're saying ipapatitulo nyo, sabihin malamang is lalapit kayo sa Senro DENR. Now, I just hope na ang property nyo is agricultural kasi pwede po ninyong gamitin ang Republic Act 11573 para sa pagpatitle po ng tinatawag nating agricultural free patent. Alright, kailangan ba ng extrajudicial settlement? And the answer is no. Kasi meron na silang sale transaction. Paano, attorney? Sabi mo, ang tax declaration nasa pangalan pa ng lolo. There's no problem. The most important thing that you should do is to prove to the Senro DNR the linking documents on how your father was able to retrieve it and extrajudicial settlement po galing po sa tatay niyo papunta sa inyo, mga heirs. Assuming wala ng tatay mo at nanay mo sa inyong magkakapatid. Yes, ang mag-a-apply po ng patitle nito, kayo pong magkakapatid. And you will be presenting an extrajudicial settlement. Kasi the moment you file that with the Senro DNR, hahanapin nila muna is that, oh, teka, ang owner dito, as found in our cadastral survey and recorded therein, is a certain lolo. Okay. At in fact, sa tax declaration, si lolo pa. Kayo mga apo, ano ang patunay na sa inyo yan? Kasi po, Senro DNR, meron po kaming deed of absolute sale from lolo to tatay. Okay, patingin. So, original, represent yan. Alright, and then, patay na po si tatay. Meron po kaming death certificate dito na PSA. At ito po yung mga birth certificate namin na mga magkakapatid. Gumawa po kami ng extrajudicial settlement, no? From the estate of our tatay and nanay, at kami na po ang mga heirs at kami po ang nag-a-apply ngayon dito po sa Senro DNR. With that kind of linking document po, makikita na Senro DNR, you will be given a chance to have it titled under your name. Of course, pagpapatitle is different from the actual scenario wherein baka may mag-protest, no? Pero assuming wala, kayo po ang maka-apply ng patente. Kasi ang mangyayari niyan, the moment that is applied for an agricultural pre-patent sa Senro DNR, mag-assign po yan ng land investigator at i-check muna kung talaga bang kayo yung may-ari ng property, sino in possession ng property, gaano na po katagal, umabot na po ba ng sobra 20 years or 20 years na ba? And ang occupation, not necessarily sa inyo, but ika-count po yun from the time of the occupation or possession by your lolo. Yan. Papunta po sa inyo. And hihingi po yan ng barangay certification. Madali lang po, no? A certification from the barangay saying na, well, kayo talaga may-ari ng property, minana nyo sa parents, and the parents, your father, got it from your lolo. And the barangay knows that. Bakit? May mga proof reader yan sila eh. Sila yung magtulong mag-attest on that. Yun yung mga requirements na hihingiin po ng Senro DNR.
Alright? So, titingnan rin kung binabayaran nyo ba ang amilyar, ang real property tax. I hope you are. You should be paying that up to date talaga. Kasi sabi nga niyo, tax deck na po, nasa pangalan ng lolo. Patuloy po ninyong pagbabayad. Huwag nyo pong pabayaan yan siya. And ultimately, the moment that Sen. Rodenar will be satisfied, bibigyan po kayo ng patente and later on po, mapapatituluhan po sa inyong pangalan na magkakapatid. Kasi kayo po ang heirs ng inyong tatay. Okay, at 6:1:30, I hope I have answered your question. And kayo guys, kung meron po kayong mga katanungan, this is a free legal help desk, no? By the lecture room of Attorney Raymond Bato in collaboration with Sarah All Philippines. Maraming salamat po. Magandang araw. Sukran. I made several episodes. Tatlong bagay po. Which I think can be verified both sides. Attorney Raymond Bato, real